Ang hangin, na mabigat sa tindi ng alat at alinsangan, ay humahagupit ng malupit sa baybayin ng Palawan. Sa pinakadulong bahagi ng kanlurang Pampang, kung saan tanaw ang kalawakan ng dagat kanlurang Pilipinas at ang tensyon ay umaagos na parang alon, nakatayo ang kutang dagat, isa sa pinakamahiwaga at pinakamahirap na kampo ng Philippine Marine Corps. Ang tarangkahan ng kuta ay tila bibig ng isang nagngangalit na buwaya, nagbabanta at seryoso. Sa harap ng mahigpit na saradong gate, si Pribadong June Alcaraz, nakalalabas pa lamang ng bootcamp at may suot ng bagong PMC insignia sa kaniyang uniform, ay nakatayo, nanginginig dahil sa malakas na ihip ng hangin mula sa dagat, at patuloy na nakatingin sa dulo ng daan. Sa kaniyang mukha ay naghahalo ang kaba, pananabik, at kaunting pag-aalala. Ang kaniyang lolo, na kinikilala niya higit pa sa isang ama, ay darating para dalawin siya, naglakbay sa magulong dagat para lamang sa kaniya. Para kay June, ang lolo niyang si General Ricardo Cardo Alcaraz ay hindi lamang miyembro ng pamilya. Isa siyang buhay na alamat at ang buong dangal ng lahat ng tigre ng dagat, Marines. Nagboluntaryo si June sa Marine Corps dahil lamang sa impluwensya ng kaniyang lolo. Ang makapangyarihang larawan ng kaniyang lolo sa isang lumang album na nakasuot ng luma ngunit matikas na uniform, ang kwento ng isang taong nagpatunay sa lahat ng mito ng marino, ito ang nagpakulo ng dugo ni June. Ngayon, ang lolo niyang iyon, na ngayoy matanda at may edad na, ay naglakbay patungo sa malayong lugar na ito. Pribado Alcaraz. Anong ginagawa mo? Ayusin mo ang tindig mo. Dahil sa malakas na tinig ng kaniyang senior na nagbabantay, nagulat si June at mabilis na nag-atensyon sa pilit na sigaw na katangian ng marino. Ngunit ang kaniyang mga mata ay muling tumingin sa coastal road na siyang nag-iisang daan patungo sa kuta. Ilang sandali pa, isang luma at kalampagin na multicab ang dumating mula sa pagitan ng mga military truck. Bumilis ang tibok ng puso ni June. Huminto ang multicab sa harap ng guardhouse at bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki ang lumabas, may malalalim na kunot sa mukha dulot ng panahon at may mga puting hibla sa buhok. Ngunit ang kaniyang tuwid na tindig na hindi natitinag ng hangin at ang matatalim na mata na tila tumatagos sa lahat ng bagay ay hindi pangkaraniwan. Ito si Ricardo Alcaraz. Nagbigay siya ng isang kalmado ngunit napakatinding aura, parang isang bihasang leon na habambuhay nakikipaglaban sa dagat. Lolo. Napigilan ni June ang sarili na tumakbo palapit at sumigaw. Tumango lamang si Ricardo Alcaraz bilang tugon, hindi nakatakas sa paningin ni June ang bahagyang ngiti na nakatago sa likod ng seryoso niyang mukha. Nagbayad si Ricardo Alcaraz sa driver ng multicab at inayos ang maliit na bag na hawak niya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa guardhouse, bawat hakbang ay may bigat. Ang kinakalawang na barbed wire at ang pulang slogan, "Once a Marine, always a Marine." Ang alaala ng kaniyang kabataan at dugo na dumanak sa lugar na ito, ilang dekada na ang nakalipas, ay bumalik sa kaniya kasabay ng ugong ng mga alon. Biglang lumabas sa guardhouse ang isang opisyal, kasabay ang mataginting na tunog ng bota. Ang kaniyang combat uniform ay parang talim na plansado, ang kaniyang boots ay kumikinang na walang bahid ng alikabok. Sa kaniyang dibdib, nakita ang pulang name tag na may nakasulat na Kapitan Leo Montesilio, PMC. Siya ay isang opisyal na ang pagmamalaki sa rank at seniority ng marino ay tumatagos sa langit. Siya ay labis na sensitive dahil sa nalalapit na inspeksyon ng kuta. "Sir, anong sadya niyo?" Ang tinig ni Kapitan Montesilio ay matigas at mayabang. Tiningnan niya si Ricardo Alcaraz mula ulo hanggang paa na nakasuot ng simpleng damit. Para lamang isang taga-bukid ng isla. Bahagyang kumunot ang labi ni Kapitan Montesilio. "Dinadalaw ko ang apo ko." Si Pribadong June Alcaraz, doon, kalmado't walang emosyong sagot ni Ricardo Alcaraz. Nanigas ang buong katawan ni June sa pagdating ni Kapitan Montesilio. Tiningnan ni Kapitan Montesilio si June sa pamamagitan ng pagtango, at pagkatapos ay ibinalik ang mapagmataas niyang tingin kay Alcaraz. "May permit po ba kayo para magdalaw? Pakita niyo ang inyong ID." "May permit ako." "Ito." Inabot ni Ricardo Alcaraz ang kaniyang ID. Kinuha ni Kapitan Montesilio ito ng walang gana at ibinato sa guard na marino. "I-verify mo ang ID at i-check sa listahan ng visiting permit." "Dali." Mabilis na hinalungkat ng guard ang mga dokumento at nagulat, "Kapitan, verified po." Si G. Ricardo Alcaraz, lolo ni Pribadong June Alcaraz. Nagkrus ng braso si Kapitan Montesilio at tinitigan si Ricardo Alcaraz. Hindi siya nasisiyahan sa pagdating ng matanda, lalo na't napakalapit na ng inspection. Hindi rin siya nagugustuhan na ang isang sibilyan, na hindi marine, ay malayang pumapasok sa kaniyang kuta. "Pasensya na po, pero hindi po kayo pwedeng magdalaw ngayon." "Anong pinagsasabi mo?" "May permit ako Ang kalmadong mata ni Ricardo Alcaraz ay nagsimulang magpakita ng pagbabago. Ang mukha ni June ay namutla. Dahil po sa nalalapit na general inspection ng buong kuta, ang lahat ng sibilyan ay mahigpit na ipinagbabawal na pumasok. "Once a Marine,
Always a Marine iyon ay para lamang sa mga dating opisyal at tauhan. Bilang sibilyan, hindi po kayo kasama sa exception. Standard operating procedure po iyan. Bumalik na lang po kayo, mariing sabi ni Kapitan Montesilio, idiniin ang salitang sibilyan at procedure. Ang kaniyang kilos ay nagpapakita ng Marines elitism at pagiging exclusive sa labas ng mundo. Mahalaga ang inspection na iyan, ha? Natural. Hindi po iyan maiintindihan ng isang sibilyan na gaya nyo, hindi po ninyo kayang isipin kung gaano kahalaga iyan. Kaya huwag na po kayong magpalakad-lakad dito sa harap ng kuta at umalis na po kayo. Sibilyan. Kumislot ang kilay ni Ricardo Alcaraz sa mapangutya na salita na lumabas sa bibig ni Kapitan Montesilio. Kapitan Montesilio, mag-ingat ka sa pananalita mo. Ano po? Tinatakot niyo po ba ako? Aba, nakakainsulto. Mumiwi si Kapitan Montesilio. Hindi siya makapaniwala na may isang sibilyan na maglalakas loob na magturo sa isang active na opisyal ng marino. Pribado. Alcaraz. Bakit ka nakatunganga dyan? Dalhin mo na ang lolo mo paalis. Sigaw ni Kapitan Montesilio kay June. Naiyak si June at hindi alam ang gagawin. Patawad po. Ang malamig na hangin ng dagat kanlurang Pilipinas ay humati sa pagitan ng dalawang tao. Dahan-dahang ibinaba ni Ricardo Alcaraz ang kaniyang bag sa lupa. Ang init ay naglaho sa kaniyang mga mata. Ang batang opisyal na ito ay ganap na walang alam sa tunay na kahulugan ng uniform na suot niya at ng patch sa kaniyang dibdib. Hindi ito simpleng kawalang galang. Ito ay isang insulto sa mismong diwa ng Marines, isang bagay na hindi kailanman palalampasin ng matandang marino na ito. Naniniwala si Kapitan Montesilio na ang kaniyang ginawa ay makatwiran at tama. Siya ay kilala bilang isang FM, following manual, opisyal sa PMC, at ang seniority at regulations ang kaniyang buhay. Sa kaniyang mundo, ang Marine Corps ay isang piling pangkat ng mga tao, at ang iba, lalo na ang mga sibilyan na walang alam sa militar, ay mga nilalang na inferior na hindi dapat umintindi o makisali sa kanilang mahigpit na kultura. Sa kaniyang paningin, si Ricardo Alcaraz ay isang matandang mapilit na walang alam tungkol sa Marines. Sir, kung patuloy po kayong magiging ganito, ituturing ko na po itong paghadlang sa tungkulin at puwersahan ko po kayong paalisin. Umalis na po kayo habang maayos pa ang pananalita ko. Ang boses ni Kapitan Montesilio ay nagpapakita na ng banta. Naniniwala siya ang may kontrol sa sitwasyon. Tahimik na tinitigan ni Ricardo Alcaraz si Kapitan Montesilio. Nakita niya ang baluktot na pagmamataas at walang lamang pagmamayabang sa mata ng batang opisyal. Hindi iyon ang pride ng marino. Iyon ay puro pag-iisa at pagtatangi. Procedure, sabi ni Ricardo Alcaraz ng mahina. Oo, ang disiplin ay buhay ng marino. Pero, Kapitan Montesilio, alam mo ba kung bakit kailangan ang disiplin na iyan? At ano ang ibig sabihin ng patch na iyan? Hala, ano po bang kabalbalan iyan? Tumawa si Kapitan Montesilio nang may pag-insulto. Ito ay isang matandang taong nagtatangkang magturo sa kaniya hanggang sa huli. Napuno siya ng matinding inis. Ang patch ay simbolo ng pride ng isang tunay na marino na nakalagay na sa serbisyo, at ito ay tanda na nalampasan namin ang anumang pagsubok. Isang init na hindi kailanman maiintindihan ng isang tulad niyo na namumuhay ng walang stress. Ipinagmamalaki niyang dinuro ang kaniyang pulang name tag sa dibdib na parang isang sagradong bagay. Ipinapakita nito na magkaiba sila mula sa pinakaugat. Gusto na lamang ni Pribadong John Alcaraz na bumagsak sa kinatatayuan niya. Nagagalit siya kay Kapitan Montesilio na napakawalang galang sa kaniyang lolo, ngunit hindi niya rin maintindihan kung bakit hindi uurong ang kaniyang lolo. Init. Malamig na inulit ni Ricardo Alcaraz ang salita at humakbang siya palapit kay Kapitan Montesilio. Dahil sa kaniyang matinding presensiya, muntik nang umatras si Kapitan Montesilio nang hindi sinasadya. Ang init na iyan ba ang nagturo sa iyo na takutin ang mga mas mahina na sibilyan at insultuhin ang mga mas matanda? Iyan lang ba ang diwa ng marino na sinasabi mo? Ang boses ni Ricardo Alcaraz ay nagsimula ng magpakita ng malamig na galit, higit pa sa pagkabigo. Ito ay isang matalas na paninisi ng isang veterano na nagsulat ng kasaysayan ng Marine Corps sa kaniyang buong buhay para sa mga sumunod na henerasyon na nababaluktot ang diwa. Ngunit sa tainga ni Kapitan Montesilio, iyon ay parang simpleng reklamo at pagbabanta lamang. Ang kaniyang pasensiya ay tuluyang naubos. Hindi po ako makapaniwala, sige na nga. Ano po ang alam niyo sa Marine Corps? Anong batch po kayo? Ang isang taong walang batch number ay walang karapatang magsalita tungkol sa diwa ng marino. Tiyak siyang hindi Marine si Ricardo Alcaraz at nagtanong siya ng may panunuya. Ang pagtatanong ng batch number sa isang civilian iyon ay isang malinaw na pangungutya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galaw ni Ricardo Alcaraz ay huminto. Ang bakas ng isang mapagmahal na lolo ay tuluyang naglaho sa kaniyang mukha. Sa halip, lumabas ang mukha ng isang immortal na demonyo, isang maalamat na komandante na nangunguna sa kaniyang mga tauhan sa maraming labanan.
Ang kaniyang mga mata ay kumislap na parang libu-libong volt ng kuryente, at ang hangin sa paligid ay tila nagyelo. Hindi niya sinagot ang mapagmataas na tanong ni Kapitan Montecillo. Sa halip, binuksan niya ang kaniyang bibig ng may malamig at mabigat na tinig na tila nanggaling sa pinakailalim ng impyerno. Kapitan Montecillo. Hindi sinasadyang lumunok si Kapitan Montecillo. Anong sinabi mo ngayon? Ano po ba ang sinabi ko? Pilit na pinapakita ni Kapitan Montecillo na kalmado siya, ngunit ramdam niya ang lamig na sweat sa kaniyang likod. Ano ba talaga ang aura ng matandang ito? Tila hindi karapat-dapat na sagutin, kinuha ni Ricardo Alcaraz ang isang lumang cellphone mula sa kaniyang bulsa. At nagtanong siya ng isang tanong na yayanig sa buong mundo ng pagmamataas ni Kapitan Montecillo. Hindi ito panunuya. Ito ay isang malinaw at hindi malalabag na order at confirmation. Anong batch mo? Ang tanong ay tumago sa hangin ng guardhouse na parang kulob. Ngunit ang boses ay hindi malakas. Sa halip, napakatahimik at mababa na tumagos sa tainga ni Kapitan Montecillo na nakatayo sa harap niya na parang ice pick. Sandaling nag-alinlangan si Kapitan Montecillo. Anong sinabi ng matandang ito? Naglakas loob ang isang sibilyan na magtanong ng batch number sa isang active na opisyal ng Marino. Hindi ito simpleng tanong. Ito ay isang direktang hamon sa kaayusan at dangal ng Marine Corps at isang hindi matitiis na insulto. Umakyat ang galit sa kaniyang ulo. Hemp. At ano naman po ang gagawin niyo kung alam niyo ang batch ko? Hindi po ba kayo umalis na? Ilang beses ko pa po ba kailangang sabihin na umuwi na po kayo bilang isang sibilyan? Kahit sa panunuya niya, nanatiling walang emosyon ang mukha ni Ricardo Alcaraz. Tinitigan niya si Kapitan Montecillo ng malamig na tingin na parang nakatingin sa isang insekto. At dahan-dahan niyang pinindot ang keypad ng lumang cellphone. Kapitan Montecillo, may ipapakita ako sa iyo na napaka-interesante ngayon. Tingnan natin kung gaano kahanga-hanga ang batch number ng Marines na ipinagmamalaki mo. Hindi na siya nagtanong o nagpaliwanag kay Kapitan Montecillo, diretso siyang tumawag sa isang tao. Nakakrus ang braso ni Kapitan Montecillo, iniisip na ang matanda ay tumatawag lamang sa isang lokal na police station bilang huling pagtatangka at ngumiti ng may pag-insulto. Ako si Ricardo Alcaraz. Ang unang salita ni Alcaraz sa receiver ay maikli at direkta. Nag-isip si Kapitan Montecillo, Ricardo Alcaraz, pamilyar ang pangalan, ngunit hindi niya ito pinansin. Gayunpaman, ang reaksyon mula sa kabilang linya ay pumigil sa oras ni Kapitan Montecillo ng walang hanggan. Sa kabilang linya, nagkaroon muna ng maikling katahimikan. Pagkatapos, biglang lumabas ang isang boses na halo-halong pagkagulat, takot, at hindi makapaniwalang pagkabigla na tila binomba. Kay Komandante. Sir. Komandante. Sa sandaling naintindihan ng utak ni Kapitan Montecillo ang salitang iyon, bumagsak ang kaniyang puso sa lupa. Isang tao lamang ang tinatawag na komandante sa Marine Corps, ang Senior 4-Star General, ang kasalukuyang komandante ng Philippine Marine Corps. Sumasamba? General Komandante Antonio Tony Lazaro, PMC po. Ano po ba ang nangyayari? Ang tawag na ito. Nagkasala po ako ng kamatayan. Ang sigaw na tila tumatagos sa receiver ang kasalukuyang komandante, na siyang nangangasiwa sa buong Marine Corps, ay halos umiiyak, nagmamakaawa, na nagkasala siya ng kamatayan. Ramdam ni Kapitan Montecillo na umaalis ang dugo sa kaniyang buong katawan. Dahan-dahan, ang kaniyang tingin, na puno ng takot, ay nakatuon sa matandang nasa harap niya. Ricardo Alcaraz. Ang nakalimutang pahina ng kasaysayan ay bumulusok sa kaniyang isip na parang kidlat. Ang immortal na demonyo Ricardo Alcaraz ang maalamat na komandante ng Marine Corps na nagsulat muli ng lahat ng alamat ng Marino ilang dekada na ang nakalipas. Isang salot sa kaaway at isang Diyos sa kaniyang mga tauhan. Isang pangalan na ngayoy lumalabas lamang sa mga history book. Ang kaniyang batch number. Ang kaniyang batch number ay isang numero na walang sinuman sa kasalukuyang active service ang maglalakas loob na banggitin parang kalangitan. Oo, General Lazaro. Matagal na. Hindi. Nandito ako sa guardhouse ng Kutang Dagat sa Palawan. Sinubukan kong bisitahin ang apo ko, ngunit si Kapitan Leo Montecillo, isang napaka-agresibong opisyal, ay humarang sa akin. Sabi niya, hindi raw pwede dahil sibilyan ako at may procedure. Ang kaniyang pananalita ay factual lamang, ngunit para kay Komandante Lazaro sa kabilang linya, at kay Kapitan Montecillo na nakikinig sa tabi niya, ito ang pinaka-nakakatakot na death sentence sa mundo. At nagtanong din siya ng isang nakakatawang tanong. Tinanong niya kung alam ko ang Marine Corps at kung anong batch ko, hahaha. Kaya, General Lazaro, ang tauhan mo ay curious sa batch ko. Hindi ba ako dapat sumagot? Sa panunuya na iyon, si Kapitan Montecillo ay hindi na nakasigaw ng at tuluyan na siyang bumagsak. Ang kaniyang paningin ay lumabo. Tapos na. Hindi lamang ang kaniyang military career, kundi ang buong buhay niya ay nagwakas dito. Pasensya na, Komandante. Ang training ko sa mga opisyal. Montecillo. Kapitan Montecillo.
Ang walang isip na iyon. Ang galit na boses ni Komandante Antonio Lazaro ay umalingaw-ngaw sa buong guardhouse. General Lazaro, huwag kang magalit. Ako mismo ang magtuturo sa kaniya. Ang Marines courtesy. Magpadala ka ng helicopter agad. Pumunta ako rito sa Palawan, kailangan ko ring makita ang mukha mo bago ako umalis. At sabihin mo sa Kapitan Montecillo na iyan maghihintay ako rito nang hindi gumagalaw. Pagkatapos ng mga salitang iyon, pinutol ni Ricardo Alcaraz ang tawag. Ganap na katahimikan, tila pinigilan din ng hangin ang paghinga nito. Ibinulsa ni Ricardo Alcaraz ang lumang cellphone at tinitigan si Kapitan Montecillo na nanginginig at nakalupasay na parang isang impeksyon na hukom. Nang sandaling iyon, mula sa malayo, isang tunog ang dumating, hindi ito pangkaraniwang siren. Ito ang malakas at mabigat na tunog ng propeller ng helicopter na tila pumupunit sa hangin at dumarating ng mabilis patungo sa kanila, nanginginig ang buong isla. Isang bagyo, dala ang lahat ng galit ng dagat, ang humahampas sa kutang dagat. Sa sandaling naputol ang tawag ni Ricardo Alcaraz, nagbago ang hangin sa isla. Ang tunog, na noong una ay mahina, ay naging isang mabigat na groan na yumanig sa buong isla. Ito ang tunog ng propeller ng helicopter na pumupunit sa atmosfera. Hindi isa. Isang squadron ng helicopter ang lumabas mula sa horizon na parang mga itim na tuldok at lumilipad ng mabilis patungo sa kutang dagat. Ang dalawang Cobra attack helicopter na nasa unahan ay umikot ng may pagbabanta sa ibabaw ng kuta at nagsimulang mag-ikot sa guardhouse. Ang tanawin ay parang mga mata ng dragon na nagbabantay sa lahat ng galaw sa lupa. Sa likod nila, isang malaking transport helicopter na Marine UH-1 ay nagsimulang bumaba ng mabilis patungo sa parade ground ng kuta. Nagulo ang buong kuta. Actual situation. Huminto ang lahat ng tauhan sa kanilang ginagawa at mag-standby sa kasalukuyang posisyon. Uulitin ko. Actual situation. Kasabay ng maingay na emergency alarm, isang jeep ng commander ng kuta ang dumating ng mabilis at huminto sa harap ng gate. Ang opisyal na may rank na colonel, na halos gumulong palabas ng sasakyan, ay namutla at tumingala lamang sa langit, hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang komandante ng Marine Corps, kasama ang mga attack helicopter, ay bumababa sa kaniyang kuta nang walang paunang abiso. Ito ay isang sitwasyon na kasing seryoso ng isang digmaan. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Kapitan Montecillo ay nanatiling nakalupasay sa lupa, nakapako at kulay abo. Sa kaniyang tainga, naririnig lamang ang thumping ng rotor ng helicopter. Ang tunog ay nakakatakot, parang tunog ng pagpako ng kaniyang sariling kabaong. Ricardo Alcaraz, anong batch mo? Ang kaniyang mapagmataas at hangal na mga salita ay naging nakakalason na palaso na tumatagos sa kaniyang utak na nanunuya sa kaniya. Boom! Sa wakas, bumaba ang malaking katawan ng Marine Transport Helicopter sa parade ground. Kasabay ng malakas na tunog, bumukas ang rear ramp at lumabas ang mga miyembro ng Special Duty Team, SDT, ng mga military police, ganap na armado, na parang bagyo. Agad nilang ginawa ang perimeter sa paligid ng guardhouse at kinontrol ang galaw ng lahat ng tao. Ang kanilang galaw ay parang Black Panther na humahabol sa kaniyang biktima. At sa wakas, isang lalaki ang lumabas mula sa dilim sa loob ng helicopter. Ang apat na bituin na sumisimbolo sa Philippine Marine Corps. Ang kasalukuyang komandante ng Marine Corps, General Antonio Lazaro. Siya ay parang isang malaking bundok na nag-aapoy sa galit. Hinakbang niya ang ramp ng malaki at hindi niya pinansin ang kumander ng kuta at ang mga staff na sumasaludo sa kaniya. Ang kaniyang matatalim na mata ay hinahanap lamang ang pinagmulan ng kaguluhang ito. Sa wakas, nakita niya ang matandang lalaki na nakatayo nang hindi gumagalaw tulad ng isang bato sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Isang lumang jacket, isang mukha na tinandaan ng panahon, ngunit isang matibay na aura na parang bakal. Ang mga hakbang ni General Lazaro ay patungo sa kaniya. Bawat hakbang ay parang pagbaba ng isang buwaya na sumisira sa aspalto at niyuyurakan ang kaluluwa ni Kapitan Montecillo. Nang tumayo si General Lazaro sa harap ni Ricardo Alcaraz, maging ang malakas na hangin ng Palawan ay tila nagpipigil ng hininga. Ang kumander ng kuta at ang lahat ng tauhan ay nakatingin, nakalimutan ng huminga, sa pagtatagpo ng isang buhay na alamat at ng kasalukuyang pinakamataas na pinuno. Walang pag-aalinlangan, sumaludo si General Lazaro, ang pinakamalakas at pinakadisiplinadong saluting sa kaniyang buong military career. Ang kaniyang boses ay hindi lamang isang sigaw. Ito ay isang roar na sumabog mula sa kaniyang buong katawan. Sumasamba. Saludo kay General Ricardo Alcaraz, dating komandante ng Marine Corps. Kasabay ng sigaw, ang kaniyang kamay ay dumikit ng eksakto sa kaniyang sentido. Komandante General Antonio Lazaro, sa inyong serbisyo po, sir. Hindi niya binaba ang saluting at tiningnan ang paligid ng may nagniningas na mata, at inutusan niya ang isang utos na magyelo sa puso ng lahat ng naroroon. Hanggang sa pagdating ko, inutusan ko ang lahat ng mga nagbabantay sa guardhouse, at ang commander ng kutang dagat na tanggalin sa posisyon,
dahil sa pagpapabaya sa living legend na ito. Ihanda ang lahat para sa court-martial. Hindi ito banta na puno ng galit, ito ay isang malinaw at agarang utos. Ang mukha ng kumander ng kuta ay naging kulay asul. Nang sandaling iyon, dahan-dahang nagsalita si Ricardo Alcaraz. Tama na, General Lazaro. Sa isang salita na iyon, ang lahat ng intensity ni General Lazaro ay naglaho na parang sinungaling. Huwag kang maingay, huwag mong takutin ang mga tauhan mo sa harap ng apo ko. Ang isang matanda ay kailangan ding makita ang mukha ng komandante bago umalis. Ang galit ng 4-star general ay biglang naging parang pag-iinarte ng isang bata dahil sa isang magaan na paninisi ng alamat. Pagkatapos lamang nito, binaba ni General Lazaro ang kaniyang saluting at yumukod ng may pagkailang. Pasensya na po, sir. Labis po akong nagalit, patawarin po ninyo ako. Si Pribadong Jun Alcaraz ay nakatingin sa lahat ng ito nang wala sa sarili. Alam niyang legend ang kaniyang lolo, ngunit hindi niya inakala na ang kaniyang lolo ay isang tao na kayang makontrol ang kasalukuyang komandante ng Marine Corps na parang isang bata. Ang vertigo ng malaking pride ay umaakyat sa kaniyang dibdib. Iyan ang lolo ko. Ang immortal na demonyo ang lolo ko. Nang matapos ang lahat ng kaguluhan, ang malamig na tingin ni Ricardo Alcaraz ay sa wakas tumungo kay Kapitan Montesilo na nakahandusay sa lupa. Ang tingin ay parang sa isang predator na nag-inspeksyon sa kaniyang biktima. General Lazaro. Opo, komandante, sir. Dalhin mo rito ang kapitan na iyon. Ang matapang na kapitan na iyon na nagtanong ng batch ko. 2 miyembro ng SDT ang tumakbo at mahigpit na hinawakan ang mga braso ni Kapitan Montesilo. Hindi na siya nasa katinuan. Parang isang shell na nawalan ng kaluluwa, kinaladkad siya at itinapon sa harap ng 2 komandante. Walang magawa si Kapitan Montesilo sa harap ng 2 alamat at ng active komandante. Hindi siya naglakas loob na tumingala. Ang kaniyang buong katawan ay nanginginig at tila babagsak siya anumang sandali. Tahimik na umikot si Ricardo Alcaraz sa kaniya. Parang isang bihasang hunter na nag-inspeksyon sa isang sugatang hayop. Bawat galaw niya ay may pressure na tila pinipiga ang hangin sa paligid. Sa wakas, humarap siya kay Kapitan Montesilo. Kapitan Montesilo, tumingala ka. Iyon ay isang utos na hindi malalabag. Si Kapitan Montesilo ay dahan-dahang tumingala na parang isang kinakalawang na makina. Ang kaniyang mukha, na puno ng luha, sipon, at dumi, ay nakita. Hinarap niya ang alamat sa harap niya ng may matinding takot. Dahan-dahang umakyat ang matigas na daliri ni Ricardo Alcaraz at marahang tinapik ang pulang name tag sa dibdib ni Kapitan Montesilo. Ano? Ano ba ito? Marine name tag po. Hindi. Mariing pinutol ni Ricardo Alcaraz ang kaniyang pananalita. Hindi lang ito isang piraso ng plastik na nakuha mo sa training. Ito ang diwa na pinanatili ng hindi mabilang na mga senior marine sa gitna ng malamig na hangin ng dagat, sa swamp ng Porac, na may dugo at pawis. Ito ay isang sumpa na ipinadala ng mga Pilipino sa atin, na naniniwala na ang marino ay maaasahan. Ito ay kasing halaga ng buhay. Ang kaniyang boses ay tahimik, ngunit ang galit na nasa loob nito ay kumukulo na parang lava. Ngunit ginamit mo ang mapagmataas at banal na name tag na iyan para ipakita ang walang kwentang pride mo, at para apihin ang isang sibilyan na walang kapangyarihan. Ininsulto mo ang isang mas matanda, at tinanong mo ang sacred batch number ng isang tao na mas senior pa sa iyo. Iyan ba ang diwa ng marino na sinasabi mong ipinaglaban mo? Ang kaniyang boses ay unti-unting lumalakas, at ang kaniyang matinding aura ay dinudurog si Kapitan Montesilo. Gusto mo ang batch ko? Tumingin ka ng mabuti, Kapitan Montesilo. Ang batch ko ay nakaukit ng walang hanggan sa lupa at sa dagat na ito, kasama ang mga pangalan ng mga bayani na namatay sa putukan ng Corregidor, sa jungles ng Mindanao, na hindi mo dapat banggitin gamit ang marumi mong bibig. Ang ininsulto mo ngayon ay hindi lamang ako, si Ricardo Alcaraz. Ang uniform na suot mo, ang pulang name tag sa dibdib mo, at ang dakilang slogan na once a Marine, always a Marine, ikaw mismo, ikaw ang nagpaparumi. Kasabay ng sigaw, tuluyang gumuho ang huling katinuan ni Kapitan Montesilo. Hindi po ako marino. Lumuhod siya at nagsimulang ibato ang kaniyang ulo sa aspalto na parang hayop. Mali po ako. Komandante, sir, patayin niyo na po ako, hindi po ako karapat-dapat sa pulang name tag. Tumingin si Ricardo Alcaraz, na malamig na ang mga mata, kay General Lazaro. General Lazaro. Opo, komandante, sir. Ang pagtanggal ng uniform niya ngayon ay masyadong madaling parusa. Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa bibig ni Ricardo Alcaraz. Kailangang maramdaman niya ang bigat at ang sakit ng pulang name tag na ipinagmamalaki niya. Kailangan niyang maramdaman ito ng lubusan, hanggang sa mabali ang kaniyang buto, at maubos ang kaniyang kaluluwa. Matapos umalis ang mga helicopter, ang kutang dagat ay napuno ng katahimikan na tila hinagupit ng isang bagyo, at isang matigas na tensyon ang kumalat sa paligid.
Ginamit ni General Lazaro ang office ng kumander ng kuta bilang pansamantalang headquarters, at ang hangin doon ay kasing lamig ng yelo. Ang kumander, ang may-ari ng office, ay balisa na naglalakad sa labas ng hallway. Sa loob ng silid, 4 na tao lamang ang naroroon, si Ricardo Alcaraz, na nakaupo sa pangunahing silya, si General Lazaro, na nakatayo ng tuwid sa tabi niya, si Kapitan Montesilio, na nakaluhod at nakayuko sa isang sulok ng silid, at si Pribadong June Alcaraz, na pinaupo sa isang maliit na upuan, ngunit nahihirapan siyang huminga. Si Ricardo Alcaraz ang unang bumasag sa katahimikan. Tinitigan niya ang kaniyang apo ng may maamong tingin, tila nakalimutan muna ang nagpipilit na si Kapitan at si General Lazaro. June, matigas ba ang training? Kumusta ang Marines trek? Hindi ka ba tinubuan ng sungay sa puwet? Dahil sa tanong ng lolo niya tungkol sa pinakamahirap na trek sa Marines boot camp, nag-atensyon si June at sumagot. Opo, sir. Natapos ko po ng walang aberya. Mabuti. Magaling. Sa maikling papuri na iyon, uminit ang dibdib ni June. Pagkatapos lamang, bumalik si Ricardo Alcaraz sa pangunahing paksa. Ang kaniyang tingin ay tumungo kay Kapitan Montesilio, dumaan kay General Lazaro. General Lazaro, anong gagawin mo sa kaniya? Hihintayin ko lamang ang utos niyo, Komandante, sir. Tatalian ko po siya ng dishonorable discharge o ibibigay siya sa court-martial para mabulok sa kulungan, ayon po sa utos niyo. Hindi. Mariing sabi ni Ricardo Alcaraz. Masyadong madaling parusa iyan. Siya ay isang taong may pride bilang marino. Kung gayon, kailangan nating sirain ang pundasyon ng pride na iyon at ipatayo itong muli mula sa simula. Ang marino ay pinapatigas sa pagsubok. Bibigyan ko siya ng tunay na pagsubok. Nagbigay siya ng isang utos kay General Lazaro na hindi inakala ng sinuman, isang utos na marin at kasing salbahe ng katotohanan. Simula ngayon, sa loob ng isang buwan, aalisin ang rank na kapitan ni Montesilio at papalitan ng rank na pribado. Opo, sir. At sa loob ng isang buwan, isa lang ang kaniyang misyon. Araw-araw, dadalhin niya ang mga supply sa pinakaliblib na outpost sa islang ito na may kumpletong kagamitan. Mag-isa. Walang truck o tulong ng ibang marino ang pinapayagan. Nanlaki ang mata ni General Lazaro, ang baybayin ng Palawan ay labis na mahaba at mapanganib. Ngunit, ang supply ay hindi mainit na pagkain o soup. MRE, ready-to-eat meal lamang, tubig, at pinakamababang bagay na kailangan para mabuhay. Ang boses ni Ricardo Alcaraz ay naging mas malamig. Pagdating niya sa outpost, kailangan niyang buksan ang can ng MRE sa harap ng private na nagbabantay, gamit ang sarili niyang kamay, at ibigay ito sa kaniya. Kailangang makita niya mismo na ang pagkain na binuhat niya ang nagpapanatili ng buhay ng batang marino na iyon. Ang leadership ay hindi pag-upo sa desk at pagsigaw. Kailangang matutunan niyang buhatin ang pinakamabigat na pasanin para lumaban ang kaniyang mga tauhan. Kailangang maiukit iyan sa kaniyang balikat at likod. Iyon ay sapat na masakit. Ngunit hindi pa tapos ang utos ni Ricardo Alcaraz. At, gabi-gabi, hindi siya matutulog sa officer's quarters, kundi sa lamig at basang trench na ginawa sa tabi ng northernmost outpost. Kailangang maramdaman niya ang lamig at kalungkutan na nararamdaman ng kaniyang mga tauhan. Sa pamamagitan ng pagkain ng kanilang kinakain at pagtingin sa kanilang tinitingnan, kapag naging pinakamababang marino siya, doon niya malalaman ang kahulugan ng pinakamataas na posisyon. Iyon ay isang proseso ng ganap na pagwasak at muling pagbuo ng pagkatao ng isang tao. Tumingala si Kapitan Montesilio. Ang kaniyang mukha ay hindi natakot kundi purong kawalan ng pag-asa. Mas gusto pa niyang mapunta sa kulungan. Napagtanto ni General Lazaro ang malalim at nakakatakot na kahulugan nito at sumagot ng may tinig na yumayanig sa kaniyang mga buto. Sumasamba. Naintindihan ko, Komandante, sir. Tiningnan ni Ricardo Alcaraz ang kaniyang apo sa huling pagkakataon. June, tingnan mo ng mabuti. Iyan ang tanging paraan para muling isilang ang isang bagsak na marino. Kinabukasan ng madaling araw, nagsimula ang paglalakbay ni Kapitan Montesilio. Ang rank na kapitan ay tinanggal sa kaniyang uniform at pinalitan ng kakaibang rank na pribado. Binuhat niya ang kaniyang backpack na puno ng MRE at tubig, imbes na ang kaniyang authority bilang opisyal. Mag-isa siyang nagsimulang maglakad sa maalikabok na coastal road. Sa unang ilang araw, ito ay parang impyerno. Ang kaniyang katawan, na nasanay sa buhay opisyal, ay sumisigaw. Ang kaniyang balikat ay tila napuputol, at ang kaniyang talampakan ay puno ng blisters. Ilang beses siyang bumagsak, habol ang hininga. Tinitigan siya ng mga marino na nakakasalubong niya, na may halo-halong paghamak at kuryosidad bilang pribadong Montesilio. Nanginginig siya sa kahihiyan, ngunit kinagat niya ang kaniyang labi at naglakad. Sa ikalimang araw, dumating siya sa isang liblib na coastal monitoring outpost, kung saan ang tunog lamang ng alon ang naririnig. Ang kaniyang buong katawan ay puno ng pawis at lupa, at ang kaniyang isip ay nalilito. Sa harap ng Marine Private na nagbabantay, kinuha niya ang MRE can mula sa kaniyang backpack.
Sinubukan niyang buksan ang can gamit ang kaniyang kamay na namamaga dahil sa bigat ng backpack, ngunit hindi niya magawa. Nang ilang beses na siyang nadulas, maingat na nagsalita ang private na may bata pang mukha. Ako na po ang gagawa. Sa salita ng pakikiramay na iyon, ang huling pride na natitira sa loob ni Kapitan Montesilo ay nag-apoy na parang isang spark. Hindi. Ito ang misyon ko. Halos nagva-vibrate siya habang pinipihit ang can gamit ang kaniyang kamay na dumudugo. Kasabay ng tunog ng can na bumukas, inabot niya ang can na may malamig na beans at sausages sa private. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, si Montecillo ay nakaramdam ng isang kakaibang emosyon sa unang pagkakataon. Hindi ito superiority o paghihinagpis. Ito ay isang kakaibang bond ng pagbabahagi ng buhay sa isang mapanganib na kapaligiran. Ang gabi ay purong paghihirap. Ayon sa utos, natulog siya sa isang malamig at basang trench sa tabi ng northernmost outpost na may isang kumot lamang. Ang tunog ng alon at hangin sa dilim ay tila nagpapahina sa kaniyang pagkakasala. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na habang natutulog siya sa mainit na kama sa office, ang kaniyang mga tauhan ay nagtitiis sa ganitong lamig at kalungkutan sa mismong lugar na ito. Habang lumilipas ang oras, nasanay ang kaniyang katawan sa sakit. Sa halip, ang kaniyang isip ay nagsimulang gumuho, mabuo, at muling buuin. Ang pisikal na sakit ay naglinis ng kaniyang pagmamataas, at ang paulit-ulit na nakakahiyang serbisyo ay naglinis ng kaniyang baluktot na pride. Nagsimula siyang tingnan ang mga sundalo sa outpost hindi bilang kaniyang mga tauhan, kundi bilang mga comrade. Ang pulang name tag sa kanilang dibdib ay hindi na simbolo ng rank. Ito ay isang banal na tanda ng mga nagtitiis ng mas malaking sakripisyo kaysa sa kaniya. Nang malapit na ang isang buwan, nakaupo siya sa trench sa madaling araw. Ang kaniyang mukha ay maitim at sunog sa araw at alat, at ang kaniyang katawan ay nangayayat. Ngunit ang kaniyang mga mata ay mas malalim at mas matatag kaysa noon. Tiningnan niya ang kaniyang refleksyon sa tubig sa kantin. Wala na ang opisyal na nakakahiya o ang kaawa-awang private. Mayroon lamang isang pagod na marino. Nagiging tunay na marino siya. Habang naglalakad si Kapitan Montecillo sa kaniyang paglalakbay, nagkaroon ng huling visit si Pribadong June Alcaraz sa kaniyang lolo. Sa simpleng quarters ng kuta, tahimik na tiningnan ng dalawa ang masungit na tanawin ng Palawan sa labas ng bintana. Hindi pa rin nagiging real kay June ang presensya ng kaniyang lolo. Lolo, magiging maayos po kaya si Kapitan Montecillo? Tanong ni June ng may pag-aalala. Napakalupit para sa kaniya ang ginawa ng kaniyang lolo. Hindi inaalis ni Ricardo Alcaraz ang tingin niya sa labas ng bintana at sumagot ng walang damdamin. Ang maging maayos o hindi ay bahala na sa kaniya. Ang marino ay ginagawa sa pagsubok, inilagay ko lang ang malamig na bakal sa furnace. Ang maging matalas na espada o matunaw at maging basura ay nasa kaniyang kalooban na. Walang bahid ng awa sa kaniyang mga salita. Iyon ang paraan ng kaniyang lolo, ang paraan ng marino. Opo, lolo. Ang pulang name tag sa dibdib mo ay hindi power, ito ay responsibilidad. Habang suot mo iyan, mayroon kang mabigat na obligasyon na protektahan ang mas mahina kaysa sa iyo at isakripisyo ang sarili mo para sa mga nagtitiwala sa iyo. Ang batch ay isang tanda ng paggalang sa mga taong nagdala ng responsibilidad na iyon ng mas matagal at mas mabigat kaysa sa iyo. Hindi hihigit at hindi hihigit pa doon. Bawat salita ng kaniyang lolo ay muling nagtatag ng diwa ng marino ni June. Ito ay isang mas profound at mas mabigat na aral kaysa sa natutunan niya sa bootcamp. Hindi dahil apo kita, ngunit dahil pinili mo ang pinakamahirap at pinakamabigat na landas ng marino sa sarili mong kalooban, ipinagmamalaki kita. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tumayo si Ricardo Alcaraz. Ang helicopter na ipinadala ni General Lazaro para sunduin siya ay naghihintay na sa parade ground. Bago sumakay sa helicopter, sumaludo muli si John sa kaniyang lolo. Hindi na iyon simpleng paggalang. Ito ay isang panunumpa ng isang marino na umintindi sa bigat ng responsibilidad na inialay sa pinakadakilang marino. Hindi umalis si June sa kaniyang kinaroroonan hanggang sa ang helicopter na sinasakyan ng kaniyang lolo ay naglaho na parang tuldok sa langit. Tiningnan niya ang disyertong baybayin sa malayo. Sa sandaling ito, ang Pribadong Montecillo ay naglalakad ng mag-isa na may mabigat na backpack sa daang iyon. Kakaiba, wala na siyang galit, kundi isang kakaibang bond ang nararamdaman niya. Pareho silang naging estudyante, kahit magkaiba ang paraan, sa ilalim ng matinding aral ng isang matandang tinawag na immortal na demonyo. Ilang buwan ang lumipas mula noon. Isang malaking amphibious assault training ang nagaganap sa isang uninhabited island sa dagat kanlurang Pilipinas. Ang usok ng kanyon ay makapal, at ang putukan ay naririnig sa lahat ng dako. Sa isang sitwasyon na parang actual combat, isang company ang naipit sa putikan, na trap sa putok ng kaaway. Lahat mag-crawl. Humanap ng cover. Ang boses ng commander ng company ay lumabas sa speaker. Ang commander ng company ay si Kapitan Leo Montecillo, na pribado ilang buwan na ang nakalipas.
Ang kaniyang itsura ay ganap na nagbago. Siya ay nasa pinakaunahan, nag-crawl, at tinitingnan ang kaaway gamit ang binoculars, hindi sa command tent. Ang kaniyang boses ay hindi na mayabang, kundi naglalaman ng matibay na tiwala na nagbibigay ng pananalig sa kaniyang mga tauhan. Nang sandaling iyon, isang batang marino ang nagulat sa putok ng artillery at naipit sa malalim na putikan. Nagpanik siya. Marino, kumalma. Ang unang tumakbo ay si Kapitan Montecillo. Tumatakbo siya ng walang pag-aalinlangan sa gitna ng simulated na mga bala, hindi siya sumigaw. Sa halip, lumubog siya sa putik kasama ang sundalo at tiningnan siya ng direkta sa mata. Huminga ka. Tumingin ka sa akin. Ano ang pangalan ko? Inalagaan niya ang takot na marino at inilabas siya at inalalayan siya patungo sa ligtas na lugar. Ang mga mata ng mga miyembro ng company na nakakita nito ay nag-apoy sa hindi matitinag na paninindigan. Iyan ang commander namin. Ang pinuno na hindi kami iiwan. Sa isang mataas na lugar, isang squad leader ang nakatingin sa buong pangyayari. Siya si Sargento June Alcaraz, na ngayoy sergeant. Nakita niya ang isang tunay na opisyal, isang tunay na marino, sa anyo ni Kapitan Montecillo, na puno ng putik at pawis, na nagliligtas sa kaniyang tauhan. Matapos ang training, nagkita ang dalawa ng sandali. Pareho silang nababalutan ng putik mula ulo hanggang paa. Si Kapitan Montecillo ang unang nagsalita, humihingal. Sargento Alcaraz, ibigay mo ang pagbati ko sa lolo mo. At magpasalamat ka. Ang kaniyang boses ay tapat. Ito ay isang pasasalamat na nagmumula sa tunay na pag-unawa na nakuha sa matinding sakit. Ngumiti si June Alcaraz at sumaludo ng may lumilipad na alikabok ng putik. Sumasamba, sir. Mas maganda po kung ikaw mismo ang gumawa niyan. Tiningnan ni Kapitan Montecillo ang dagat sa malayo kung saan lumulubog ang araw. Ang mahaba at mahirap na paglalakbay ay lumipas sa kaniyang mga mata. Isang tapat na ngiti ang lumitaw sa kaniyang mukha sa unang pagkakataon. Ang pulang name tag sa kaniyang dibdib ay marumi sa putik, ngunit kumikinang ito ng mas maliwanag at mas matindi kaysa anumang hiyas. Ang aral na iniwan ng immortal na demonyo ay sa wakas nagbunga. Ito ang sandali na namatay ang isang mapagmataas na opisyal, at muling isinilang ang isang tunay na marino mula sa mga abo.